tayo. Happy Good Sunday. evening, Coach. Good evening. So, naka-record ito. Reviewin natin yung isang linggo, no? Ah, kumusta yung mga may mga nakapag-trade ba ng Friday? May nakahuli ba nung high impact news? Meron siya, alas 10 yun. Meron, ano? Ako patulog na eh, kaya lang nakita ko. Ito yung nakita ko, oh. Biglang nakita ko ito. Ito yung nakita ko ito. Ayan. 'Di ba yung una nating ginawa, in-identify natin yung fair value gap ng daily. Yan. Daily. 'Di ba sabi natin may fair value gap. Ayan. Ayan siya. Kumbaga sarado na yung fair value gap eh. Ng daily ha. Tapos H4, in-identify natin may fair value gap din yung H4. Ayun o. A fair value gap within the fair value gap. Kaya lang dito, nakita natin may another fair value gap pa. Ito. Ayun siya. Oh. Di ba, tulong-tulong tayo nag-identify niya nung di ba? So, inside the fair value gap, ito yung galaw niya. Bukas. Okay. So, inside the fair value gap, ito na yung galaw niya. Ito. Impulse. And then, this is the pullback. Ayan na siya. And then, sinara niya yung fair value gap na to. Remember, this is a fair value gap. And then, itong galaw na to, inside the fair value gap. Ayan. H4, ano? So, imagine niyo kung wala ito. Kung wala yan. Imagine niyo wala pa yung candlestick na yan. Ha? Pero alam natin, 10 o'clock may high impact news. Alam natin. Kasi ang challenge, anong gagawin ko pag may high impact news? Paano ako magre-react sa high impact news? Di ba? Mag-react ka, depende sa nabubuong candlestick. So, we have to go down 1 hour. Ayan. So, ano yung nakita nyo ng 1 hour? Nakita ko ito. Kaya lang, paano ka magre-react dito sa 1 hour na to? Siyempre, hanggat hindi natatapos yan, hindi mo alam kung dito siya magko-close. Tama ba, mate? Tama. Kasi when we base our charting sa 1 hour, ang rules is, hintayin mo siya mag-close. So, hanggat hindi natatapos yung 1 hour, paano mo malalaman kung ito ba yung candlestick na mabubuo? Siyempre, hindi mo malalaman. Kaya yung idea is, mas baba ka pa ng 1 hour. Nung bumaba ako ng 1 hour, ito na nakita ko. For 30 minutes, engulfing, and then may rejection. Nakita ba yung chart ko? Kita ba, mate? Yes, Coach. Kita. So, ayan. And then, followed by, so dito pa lang, nagka-idea na ako, alam natin na kinlose niya yung, ayan, eto pa rin siya, ayan yung fair value gap. Ayan. And then, another candlestick, yan na siya. Ngayon, this is 30 minutes. Subukan natin bumalik ng 1 hour. So, gamitin natin yung mano-manong pagbibilang ng candlestick. Di ba? 6 o'clock. 1 hour to 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 o'clock may nabuo ng ganito. Yan. 9 p.m. nga yan, sir. 9 p.m. 9 p.m., di ba? Then ito yung 10. Ito na yung 10 p.m. So, pag, ibig sabihin, wala pang 9, ito na yung nagpakita. Ito, lumabas lang ito ng kwan eh, ito, gumalaw na to nung mag-10 na eh. Di ba? Yan na yung naging galaw niya. Ito, 9 na to. So, dito, magka-idea ka na dito na, uy, tapos nandito. Yan. So, actually, dito pa lang pumasok na ako eh. Doon sa may 30 minutes, pumasok na ako noon. Sabi ko, kung matatalo ko, at least, eto lang. Kung mananalo ko, ayun nga, pumalo. Yun. Paggulat ko, ito na, uy, sabi ko yun. Natatandaan ko yung non-farm payroll no, nung lumabas yun, nakikipag-usap ako sa wife ko, ayun. Pagtingin ko, wala na. Ito, natsyempohan ko talaga, nakita ko to, uy, pumasok na ako kagad. Kaya lang, for some of you, nagtatanong, ba't hindi ako nagbibigay ng signal? Hindi talaga ako magbibigay ng signal. Ibibigay ko sa inyo kung paano ko basahin. And then, you yourself try to, alam nyo naman yung 10 o'clock, alam nyo naman itong mga ibig sabihin nito, so i-apply nyo na lang. Yun naman yung kwan. So, even if you really don't want to go lower time frame, okay din naman yon. Pero yun kasi yung nagiging kwan ko eh. Lalo na, tingnan natin 15 minutes. 15 minutes. Anong makikita nyo sa 15 minutes? Yan siya. 15 minutes. So, kung ito ay 15 minutes, this is 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. So, yan siya. And, andun ako sa fair value gap. And, andun na tayo sa very significant support. Kaya, medyo talagang, tapos, ang nagiging bias talaga is pataas. Ganon. And, may nangyari pang isa, bukod dyan. Di ba yung nangyari na yan kay Powell? Ano nangyari kay Powell yan? Sabi niya, by September, July, August pa lang ngayon eh. Sabi niya, by September, malamang magkakat tayo ng interest rate. Imagine niyo nagsalita lang siya, tumaas ito, September pa pinag-uusapan. Di ba? So, nag-react yung market September pa. So, grabe yung reaction, ano. Pero actually, ito, hindi naman to institusyon eh. Ito yung mga retail trader. Ang mga institusyon, nakabili na dito. Because they know that when the retail trader, nabasa nila na ganyan, magre-react sila. Pag nakita nila, ayan, nakita nila yan, hahabol yan yung mga retail trader dyan. Okay. Okay naman humabol dyan. Wala namang kaso na humabol tayo dyan. Wag nyo na lang ibabad na pakiramdam nyo to the moon. Sabi nila, to the moon. Hindi, hihinto-hihinto yan. Pag tumingin ka sa kaliwa, mayroon niyang hihintuan. So, pag medyo nag-win na kayo, lumabas na kayo. Huwag niyong babaran. Naka-win na kayo. Hindi yun ba ang gagawin eh? Naka-win. Papasok uli dahil baka tataas pa. Tapos, biglang bumagsak. Mate, hindi naman bumagsak. Ito, hindi bumagsak. But there are high impact news. Usually, bumabalik talaga. Tapos, aangat uli. Paano kung kumita ka na dito, tapos akala mo, aangat pa, nag-re-entry ka, tapos bumalik. Tapos pagdating dito, natalo ka na. Nasira na yung loob mo. Tapos unti-unti uling mangat. Di ba? May ganon. Mapapansin nyo, may ganon. Sino nakakapansin ng ganon? Kaya nga, madalas yun eh. yes, kaya nga, I am telling you, to keep your lot size small. Kasi you can develop experience sa pagtitrade. Paano ka makakapag-trade kung wala ka ng kapital? Paano ka makakadevelop na experience kung wala ka ng kapital? Mukha kang
mukha kang kawawa na nakatingin sa chart na wala ka naman trade. Di ba? Dahil naubos na yung capital mo. Kasi nga, ang ginawa mo, instead na 0.01, ginawa mong 1 o 0.1 lagi. With your capital of $100. Nakahirap nun, di ba? The moment na masira na yung loob mo, maganda na yung nakikita mo, hindi mo pa mapindot kasi natatakot ka na. Nagkaroon ka na ng, anong tawag doon? Phobia ba tawag doon? Ganun. Okay. So, one is, sabi niya, nag-cut. Baka magka-cut ng kuhan. But the problem is, ang problema ni Powell ngayon is, ito kasi yung gusto ni Trump, mag-cut ng interest rate. Kasi nga, walang inflation. Gusto ko mag-cut ng interest rate. Ang may problema ngayon ni Powell, lalabas para sumunod siya kay Trump. Lalabas ngayon parang tama si Boss Trump. Pero hindi naman yun ang concern natin. Ang concern natin, whenever the Feds cut interest rate, good or bad for the USD? Yun ang concern natin. Gusto nating malaman kung ika-cut yung interest rate, good or bad for the USD? Bad. Bad. Kung bad dito sa USD, bakit gusto ni Trump i-cut? Bad pala sa USD. Di ba? Kaya ito nakakalito. Okay? Yung gustong bumaba yung USD, hindi si Trump. Ang may gusto niya, gusto niyang bumaba. Ang may ayaw na bumaba niyan, yung may institusyon. Kasi ayaw nilang bumaba yan kasi bababa din yung kita nila as institusyon. Kasi nga, bababawasan ng interest yung kanilang mga investment. Ayan. So, ang gagawin nila ngayon, di ba? Bibili sila ngayon ng USD, bibili sila ng gold. Dahil mura yung USD, bibili sila ng USD, yung institusyon, bibili sila ng gold. So, si XAU ngayon, tataas ang demand. So, ayan ngayon. Because they are negatively correlated. Kung hindi maganda ang USD, gaganda yung XAU. Kasi nga, ang pinambibili ng gold is USD karaniwan. Pero bakit gusto ni Trump yan? Anyone? Bakit gusto ni Trump na ganyan? Ano kaya? Any wild guess? Bakit gusto ni Trump na bawasan yan? Pagka ba bumaba yung interest rate, bumaba yung presyo ng mga bilihin, sinong matutuwa? Consumer. Ha? Consumer. Consumer. Yes, kaya gusto ni Trump. Tayo naman, as trader kasi, iba yung gusto natin. Gusto nating malaman lang ano epekto neto kay USD. Kasi, dito tayo makikiride kay institusyon, hindi kay consumer. Makikiride tayo sa gagawin ni institusyon. So, the moment na makita ni institusyon na hindi maganda ang USD, ang gagawin niya, ilalagay niya yung kanyang dito sa XAU. Makakabili siya ng murang USD para makabili ng XAU. Halimbawa, si institusyon, may isa pang institusyon, yung maraming pera. Mura na USD, bili na tayo ng USD, bili tayong gold kasi kailangan nila yung gold. Diba? Ano ba gamit ng gold? Panglagay sa leeg? Panglagay sa Diba hindi naman? Diba sabi nga nila, most of the electronics ngayon may mga gold. Cellphone, meron daw gold. Diba? Kasi nga, good conductor yan, sabi niya. Yung mga motherboard ng lahat ng gadget, bossing. Yes sir, tama. Kaya nga iba, bumibili ng mga cellphone, di ba? Ini-extract nila doon yung mga gold daw, hindi ko alam. So, kaya interesado tayo dito sa mga ganitong news because we wanted to know ano yung magiging epekto kay USD. Yan. Sa ngayon, yun yung plano. So, ang tendency ngayon nito, itong mga institusyon na to, so, naghahanda na sila para dito. Para lalo silang makakabili ng gold.
Yan. Kaya lang nag-react kaya agad yung market last Friday. Ayan, nag-react. Kaya lang, yung nagiging problema ng iba, nanalo na, bababad pa. Thinking na ito ay tataas todo-todo. Wala namang ganun. Wala namang ganun. Ano pa iba, isang nangyari? Tingnan natin ha. Tingnan natin, isang nangyari. May isa pang nangyari na ang problema lang kasi nito, huli nang inilalabas. Ano to? Jet, ano tong lalabas ko? Ito TOT. hindi ko pa to pinapaliwanag pa sa inyo pero unti-unti kong pinakikita para hindi kasi nakakalito to pagka kuan. Yan. Kaya unti-unti ko lang muna pinakikita sa inyo. Dahan-dahan para hindi kayo masyadong ma-overload. Ako man, overload ako dito sa ano to eh. And at the same time, updated ito. Tingnan nyo, August 19. Hindi lang ito sa gold. Time will come, mapakikita ko sa inyo to, AUD, JPY, NCD, GBP, Euro USD, CAD, CHF, USD Index, Bitcoin, XAU, with data. Kung mapapansin nyo, yung chart hindi gumagalaw dahil sa pattern. Gumagalaw siya dahil sa mga desisyon ng mga malalaking tao na may pera. Eh kung hindi natin alam mga desisyon nila, tingnan nyo, XAU. August 19, hindi ko pala na-record. Tingnan ko. Tingnan nyo na ha. Ipapakita ko, pakita ko na sa inyo kung saan ko kinukuha. Actually, pinakita ko na to. Alam ko pinakita ko na eh. Kaya lang ang challenge dito, paano interpret? Yan na. Pinagtsatsagaan ko talaga yan. Nag-CCOT ako, nag-CCOT yung mga anak ko. Hindi kami nagkokopyahan para at least makuha nila, maranasan nila kung paano mag-COT. Kasi kung hindi ka mag-CCOT tapos mangongopya ka lang, hindi mo siya maintindihan. So now I have this gold. O yan o. Last August 19, lumabas ito ng Sabado, pero in-execute nila ng 19. Kaya nga ito ay huli na. Ibig sabihin, from, kukunin ko to 275, ilalagay ko sa kwan, 275, hindi ko pala natapos kanina. Bago ko umalis, ikinwan ko, hindi ko pala na-save. 275, 277, 62, 687. Yan. Ilakihan ko nga ng konti para makita nyo. Ayaw ah. Yan. And then, hindi ko pala na-save. 66, 66, 670. Naku, hindi ko yata na-save yung ibang data. 316, 316, 635. Yan. Kaya nga, na-save ko yung ayun, nakasave yung AUD USD. Ang gold pala hindi ko na-save. Yan. So, ibig sabihin, last Tuesday, from 288, naging 275 na lang yung position ng long. So, bumaba, di ba? Ayun, no? Nag-negative. Ibig sabihin, pag ini-interpret ko to, ibig sabihin, binitawan nila yung posisyon nila. Long, bumili. Long, di ba ano ba yung long? Buy. O, di bumili sila. Ngayon, kung ako yung institusyon, saan ako bibili? Sa taas o sa baba? By law. Di ba? Buy low. Yun ang rules eh. So, ibig sabihin, nakabili na sila. Even before, nakabili na sila. Asan yung 19? Ito yung 19, no?
19 nilabas nila. Ayan. Ito yung 19, no? 19. Yan, ito. Ay, 19, no? Ngayon, kung nakabili sila rito, saan nila ibebenta? O de, alam na may benta nila sa baba, di ba? Bebenta nila somewhere sa mataas. Pwedeng dito, nagbenta na sila. Tapos, baba uli, bili uli. Benta, baba uli, bili uli, benta. Ito ngayon. At dito sila ngayon. Andito na yung price ngayon. Ibig sabihin, yung mga naibili rito, anong balak nila dito? Alangan naman hintayin nila uling bumabayan para tapos, yung binili nila rito, hintayin nila uling bumaba. Wala silang kikitain, tama? Sell high na. Yes, sell high. Sell high. O, tingnan nyo yung COT. May nakaposisyon silang 4,000 at saka 3,000. Positive. Ibig sabihin, nakakuha niyan yung nakaposisyon. Ang problema kasi ng mga institusyon, hindi sila pwedeng isang bagsak lang. Bawal silang mag-isang bagsak. Ibig sabihin, ipipila nila yan. Ngayon, kung ipipila nila yan, alangan naman pipila ka, yung bubukas na, kailangan maaga ka para nauuna ka. So, may mga nakapila siya. Even here, 10,000. 3,000, 4,000. Ayan. May nakapila sila ngayon, 3, tsaka 4,000. Na short. Di ba yung short sell? Ngayon, kung magbebenta sila, saan sila magbebenta? Sa baba o sa taas? Sa taas. So, ibig sabihin, pumila silang bibili sa baba para ibebenta nila sa taas. Ang taas ng presyo ngayon, ito. So, pupunta naman tayo ngayon sa technical. Pag nag-technical tayo, di ba, ito, kung napanood yung mga canvas, anong tawag natin dito? Impulsive. Yeah, impulse from this consolidation, di ba? Is this a good breakout? Is this a good breakout, mate? Yung impulse na yan. Di ba? No. Yes. Yes. Actually, yung breakout kasi, yung akala ng iba ng breakout, laging consolidated lang na ganun. Ito, consolidation din to eh. Tagilid nga lang. Ayan o. Impulse din to eh. Ito, Ayan. Pullback. Diba, binalikan niya yung fair value gap? Ayan. Nalagpasan niya itong high eh. Kaya good breakout to. Yes. Kukunin natin ha, para mas madaling makita ha. Ito. Mag-line chart tayo. Ayun. Okay. Tanggalin ko nga muna yung mga iba-ibang tanggalin ko muna iba-iba. Para malinis. Ayan, tanggalin muna natin yan. Tanggalin muna natin yan. Tanggalin muna natin yan. Ayan, para malinis. Ayan. Ayan. So, magla-line chart ako. Nasa H4 ako. Tingnan nyo para makitang-kita. Ayan. Di ba ito yung high, lower high, lower high, lower high. This is the low. And then the low. So ito, nung una iniisip ko low din ito. Pero hindi. Hindi ito high eh. Parang nangyari dito, ito ngayon is, tawag dito, consolidation pero continuation. So ito ngayon yung low. Nung una, tinitingnan ko to as break structure. Pero hindi eh. This is just a consolidation pero continuation nung down pagbaba itong trend na to. Ayan. So still nag-e-exist pa rito yung downtrend ito. Ayan. Ito. So ito ngayon, this is another lower high. High, lower high, lower high, lower high. Low, lower low, lower low. Dapat may susunod na lower low. Dito nagbago. Dapat ito somewhere here. Hindi na nangyari, di ba? So ang tendency, ang nangyari ngayon is ito ngayon binrake niya. Andito yung break in structure, break of structure.
Ito pa isa. Tapos huminto na siya rito. So, dalawa yung break-up structure niya. Ayan. So, may nakapila sila. Yan, naka-record na to. Kaya makikita nyo na yung COT. May nakapila pa silang 4,000 at saka 3,000. Nakapila, ibig sabihin, hindi pa na-execute yan. Pinila nila kasi kung hindi sila pipila, baka mamaya, nandito na yung price. Isipin nyo, halimbawa, seller ako, seller ka din, seller din yung isa, seller din yung isa. Sino mauna? Siyempre, yung nasa una. Diba? Ngayon, pag wala ng buyer, diba, magsesell ka dito, magsesell ka. Kailangan mo ng buyer. Kung wala ng buyer, hindi na ma-execute ito. So, sa market kasi, there is a buyer and a seller. So, kaya nga nag-create ng liquidity yung mga institusyon kasi kung gusto nilang magbenta, wala namang bibili, di wala din. Equilibrium. So, sa ngayon, by history, yung price talaga bumabalik. Kaya lang, hindi naman siya bumabalik ng baglang ganun. If this is a good breakout, anong kamukha niya? Di ba ito? So, pansinin nyo to. Tumuloy, di ba? Bago unti-unting bumalik. Pero matagal bago bumalik. Ulitin ko, ha? Ulitin ko. Yung market kasi parang paulit-ulit lang yan. Tama yung sinasabi ng iba, paulit-ulit lang yan. Pero, hindi naman siya yung, tulad nito, ito. Magkukan ako, magka-candlestick ulit ako, babalik ko, ha? Yan. Pag nag-line chart ka kasi, madali mong makita yung mga significant swing. Pero pagka, ayan. Ayan, makikita mo ngayon yung candlestick ito, ayan. 'Di ba? This is the non-farm payroll. So, since nagkaroon ng impulse na 'yan, ini-expect natin babalik 'yan at babalik naman talaga. Pero hindi yung babalik na biglang gumanon. Walang ganon. Kasi kung biglang gumanon 'yan, hindi maganda. So, ang nangyari dito, imagine niyo, nakakasunod kayo, mate? Yes, good. Yes, coach. This candlestick is very strong. Bakit? This is very, very strong. Ito. Sama mo na yan. Bakit? Ilagay natin daily para daily. Yan. Ayun. Ayun siya. Ito siya. Bakit ito naging very strong? Sa mga pag-aaral natin. Ito yung candlestick na yun. Nag-daily ako. Ito. Bakit siya naging very strong? Isa laban sa maraming Let's seller. start from the SS. Ano ibig sabihin ng S nating una? Di ba? Strength. Speed, strength. Strength, tinitingnan natin yung body niya. Malaki. Para kang may nakasalubong sa karsada na isang tao na ang laki ng katawan. Anong tingin nyo sa kanya? Malakas, di ba? Then the speed. Kung gaano niya itinaas yung presyo from this price to this price. So it signifies strength. Kaya hindi yan kaagad babalik biglang ganun. At mapapansin nyo, yung mga succeeding candle, di ba? Although na maliit ang body, there is always a presence of buyer every time na bababa, nagre-reject. And kung ikukumpara nyo doon sa wick sa itaas, the wick sa ilalim ay mas mahaba. Kung mas mahaba yung wick sa ilalim, ano ba ibig sabihin ng wick sa ilalim? More buyer. Diyan yung buyer. Ibig sabihin, bumaba muna, seller. Pero pagdating dito, kinapos si Buyer seller. pressure. Di ba? Parang tayong dalawa, nagtutulakan. Ikaw si seller, ako si buyer. Tinulak mo ko. Pagdating dito, dali muna. Pinaramdam ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Hindi lang dito, tinulak pa kita dito.
At itinulak pa kita hanggang taas. Medyo pinagbigyan kita, kaya nga ang liit ng katawan, ang liit ng buntot mo. O, dito muna. O, sige, dito. Lumipat. Sige, nayaan muna kita, itulak mo ulit ako. Tapos, o sige, tapos ka na. O, ako naman. O, ano, kaya mo pa? Tulak kita uli. O, tulak kita uli. O, sige, pagbigyan nga kita uli. Parang ganon yung ibig sabihin. Parang ganon yung analogy. Tayo naman, mga naglaro tayo nung bata tayo eh. Medyo may imagine nyo, di ba? O, ito. And then, biglang, o, ito, sige nga, pagbigyan nga kita. O, ano, sige, o, tulak mo ako. Sige, tulak mo ako. O, ngayon, ako naman. O, tulak kita uli. Kinabukasan, o, ano, sige. O, tutulak na kita. O, sige, tulak mo ako uli, ha, pagbigyan kita. Eh, hanggang dito lang pala kaya mo, eh. Tulak kita uli. O, sige, pumorma ka. O, pumorma ka. O, di ba? Parang lang kung naglalaro. But that's yun yung kanong candlestick eh. Yung iba kasi pag tiningnan yung candlestick basta body lang. Pero tingnan mong mabuti. This is daily ha, daily. Tingnan nyo ha. Babalikan ko yan ha, tingnan nyo. Ipapakita ko sa inyo yung paano yon. Daily. Kunin natin ito. 807. Ibig sabihin, 807. Bababa ako ng 1 hour. Hahanapin ko yung 807. Tingnan nyo. 807. 07? Oh, layo pala nun ah. Ito. Oh, tingnan nyo. Oh, ito. Oh. 807. Oh. 6. 7. O, dito. Opening ng market. O, sige. Pagbigyan kita. O, ano. Sige, yan mo. Tulak mo ko. O, okay ka na. Ako naman. O, sige. Pagbibigyan pa kita. O, sige. O, ako naman, ha. O, tulak na kita. O, sige. O, tutulak kita. O, sige. Pagbigyan kita uli. O, sige. Tingnan nyo, ha. Ano ba yun? Ito. 7. Ito. 7. O. Magbibigyan kita uli. O. Sige. O. Tulak mo ko. O. Okay ka na. Ako naman. O. Nag-close tayo dito sa taas. Ibig sabihin yung market nag-open dito. Nag-close dito. Kaya yan yung body. At since pataas siya, green yan. Green. Green na malaki yan. Okay. 7, di ba? O. Kung makikita mo yan doon sa kwan, dito ko tiningnan ha. Hindi ko natandaan yung kwan, pero alam ko daily pataas siya kanina. Oh. Kaya lang nasanay na nga ako eh. Tingnan nyo ha. Babalik tayo ng daily. O, hanapin natin yung 7. Ayun siya. Hindi nyo malalaman kung paano to gumalaw ng totoong galaw dito. Malalaman nyo lang pag nag-lower time frame kayo. Kaya ganun ka-importante yung lower time frame. Not only 1 hour. You can go as 30 minutes, 15 minutes. It will give you lots of idea. The higher time frame give you direction. The long-term direction. Pero the lower time frame, binibigyan nila kayo ng idea kung kailan ka liliko. Alam mo, punta ka ng Baguio, dire-diretso, hindi. Yung lower time frame, bibigyan ka ng time ng idea. Bibigyan ka niya ng idea na, aakyat na uli ako. O, dito ang pasok mo. Dito ang entry mo. Kung ang bias mo pataas. Yun yung concept ng lower time frame. Okay. So ngayon, balik tayo dito. This is strength. So kahit na medyo nag-reject sa dyan, ayun yung buyer. Reject, buyer. So buyer. Ayan. So kung mapapansin nyo, ayan siya. Ayun, may nabuo siyang consolidation. Tagilid nga lang. Ngayon, kung lalagyan natin yan ng ayan siya. Ayan siya. So, since this is a good breakout impulse, ang in-expect natin dyan, good pullback. So, ayun, nag-breakdown dito. Pagka-breakdown dito,
pullback din. Pullback from this breakdown. So, ayun na naman siya. Kaya lang mapapansin mo, hindi ganun ka-solid yung mga kanong candlestick. Although na merong ganito, this is just a breakdown from this consolidation. Pero pagdating dito, di ba, parang hesitant na yung candlestick na kung talagang bababa siya. Hindi na siya ganun ka... Remember, this is daily, ah. Daily. And kung isasama niyo yung fundamentals kumukontra talaga sa pagbagsak. Kumukontra sa pagbagsak. Di ba, may fundamentals tayo na maganda, biglang nung bandang huli, yung ano nga yun, manufacturing, di ba? Ang laki, laki ng ginanda. Tapos, bumagsak yung market. Tapos, biglang kinontra na naman. O, ito na naman. Magka-cut down ng interest rate. Pag napagdugtong-dugtong nyo yan. So, sa ngayon, baba tayo ng 1 hour. Ito siya. Ngayon, may nakapila. Ayan, dinudugtong-dugtong ko na, ha? May nakapila. Yung maraming pera, magbebenta sila. Hindi sila magbebenta sa baba. Magbebenta sila sa taas. Yan, magbebenta sila sa taas. Kaya lang, baka mamaya, yung iba, ang gagawin ganito. Huwag niyong kalimutan na ito ay strength candlestick. Ito yun din. Ang tendency niyan, magmo-momentum pa ng konti, pataas yan. Kung babalik man yan, hindi yan yung babalik biglang ganon. If this is a good breakout, ang tendency niyan, gaganon-ganon yan, tapos unti-unti. Unti-unti. Kasi may babalikan na naman siya. Anong babalikan niya, karaniwan? Tingnan nyo, ha? Anong kabalikan niya, karaniwan? Ano yung karaniwan binabalikan, mate? Support. Support, ano pa? Fair value gap. Fair value gap. Gap. O, tingnan natin sa 1 hour kung may fair value gap. Meron ba? O, laki, di ba? Meron. Paano nag-i-exist ang fair value gap? Bakit siya nag-i-exist? Tulad niyan, biglang tumaas, may naiwan na trade. Imbalance. May naiwan pa. Babalikan niya yan. Kasi hindi sila papayag na yung mga, tingnan nyo, 12,000, 4,000, na-close na. 30,000, na-close na. Meron pang 41,000. Sa 41,000 nga lang, may diferensya pang 10,000. Sabihin mo sa 41,000, ito yung 12,000. O, close na yung 41,000. Paano yung 10,000? May 4,000 naman yun, sir. Paano yung 6,000? Meron pang 8,000, may 3,000. Ibig sabihin, may mga orders pa na hindi na close. Mga institusyon yan, Malay mo ba kung isa si Trump dyan? Papabalikin niya. Sabi niya, cut mo yung interest rate. Bakit? Pag kinut mo yung interest rate, di ba, bida siya sa tao dahil bababa Bababa yung bilihin. Sa institusyon. Bibili ng USD. Bibili ng gold. Tataas ngayon. Tama. Tama ba, mate? Baka nalilito na kayo. Yes. Tama. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo kung gaano kaganda. Pagkano ko ka. Actually, late ko nang sinilip. Mag-Forex Factory tayo. Tingnan nyo. Forex Factory tayo. Forex Factory. Ang ginawa ko sa Forex Factory, ginawa ko 2 linggo. Calendar. Anak, pakikuhan mo yung aircon.
So, ang ginawa ko ito, pinadjust ko to. Pindutin nyo yan. Ginawa ko yung 17, pinindot ko. Tapos, this week, 30. 29, sabi mo lang. Then, setting. Yan. Di ba? Gaano kahina mo? Hindi maganda, biglang gumanda. 'Di ba? Unemployment, sabi niya, 235. Dumami ang eto 224, minindset niya yung tao na magre-report sila ng 226. So ibig sabihin may dadami yung mawawalan ng trabaho. Ano mangyayari kay USD? Not good for the USD, 'di ba? Not good. So yung gold magda-drop. Tapos biglang nilabas dito nung oras lang, biglang, plus manufacturing, services, good. Good. Biglang pumalo si USD. Di ba? Then nandito ngayon si USD sa taas. Nasa taas, di ba? Tingnan nyo. Nakita nyo naman na kayo na nasa taas eh. Tingnan nyo yung August, ano ba ngayon? 25. Ayan, 25. Tingnan nyo ha. Sales ng home, 627, 635. Hindi nga ito high impact news, pero ibig sabihin, dadami raw yung bibili ng bahay. Good or bad? Good. Good. De good na naman. Ano mangyayari sa gold? Nasa taas. Ano mangyayari sa gold? Bababa. Bababa. Ano ba yung nakalagay sa COT nyo? Ano ba yung nakalagay sa COT natin? Magbebenta sila, di ba? Ayun, nakalinya. Di pwede sila magbenta kasi nga, nasa taas eh. Ayan, no? Pag bumaba ito, ano naman yung sasara? Technical. Sasara yung fair value gap, pupunta sa demand. Saan ba yung demand niya? Punta ka ngayon sa 30 minutes. Saan ba, bago pumalo itong impulse na to, asan ang demand zone? Hanapin nyo kung nasan yung unang pula. Ayun. Ayun ang demand zone. Di ba may fair value gap na naman dito? Tama ba? Yes. Nalilito pa ba kayo? Nalilito. Nakakalito, no? Walang mate, kaya kayo tinatanong kung nalilito kayo kasi normal yan. Hindi ko naman nakuha yan ng isang Hindi ko naman Medyo mabagal. hindi ko yan nakuha ng kahapon lang o na isang linggo o na isang buwan. Normal yan. Kaya inuulit-ulit ko sa inyo. Kung nalilito kayo, Nalilito ako sa fair value gap, bossing. yes, normal yan sir. Kaya ako kayo ina-address kasi para malaman nyo na hindi lang kayo ang nalilito. Ako man nalilito din dati. Kaya lang dahil lagi kong inaaral, natututunan ko. Ang ibig kong sabihin sa inyo sir, kung magtsatsaga kayo na mag-aaral kayo, ito binibigay ko na sa inyo ng lahat. Di ba, Jet? Yeah, that's Tuto po kami, right. coach. Binibigay ko na sa inyo ng... Maganda nga to, coach, kasi additional knowledge to sa amin. Kaya lang, yung iba sa inyo nape-pressure dahil nalilito pa ako. Pwede rin natin itanong yan sa AI kung may saan tayong nalilito, just to clarify. Just make sure po na kung let's say nalilito tayo sa fair value gap, pwede rin natin tanong kay AI, ano ba ang fair value gap? Ano ba? Paano ba siya nag-e-effect doon sa trading? And sasagot siya as long as klaro po yung prompting natin. Ako nga, hindi pa ako marunong mag-English. Sabi ko kay ChatGPT, taglist mo nga. Sunod naman siya, taglist mo nga. Very good, sabi niya. Binobola pa ako. Ang galing mo magtanong, sabi niya. Di ba, mate pass? Yeah, maraming AI po. Pero ako talaga si ChatGPT ang BFF ko. Pero marami pa more Pero than Chat. imagine niyo, I like ChatGPT ba? The ChatGPT will always talk to you. Pag nagsalita siya, it makes you feel good. Ang galing ng tanong mo. Talagang very, even ChatGPT pala may ethics. Diba? Marunong. Yes, Marunong program din po yung siya. Ilocano. May Ilocano rin. Yes, Oo. that's true. Marunong din yun. Pwede mo na nga maging boyfriend, girlfriend eh. Ganon.
Alam nyo, I really don't use ChatGPT often before, but because of past, yun yung kagandahan when you have a community. We have input from other other quans. Yun nga, ang maganda rin sa atin, and congratulations to everyone. Wala nang kwan dito, no? And kinuwan ko na, we are team. Anong team na nga natin? Borex one team ba? Yung kinuwan natin. Medyo naninibago pa ako, no? So, we will treat yung bawat isa, not team ng bawat isa. We will treat our team as a team. Ganun. And I know hindi tayo magkakaroon ng bully dito kasi sa tagal ba naman na magkakasama tayo, alam nyo na yung culture natin. And natutuwa naman ako doon. Kung nalilito man kayo, normal yan. Don't push yung sarili nyo. Ang gawin nyo lang, wag nyo i-push yung sarili nyo na maintindihan ka agad. Ito lang yung ipupush nyo. I-push nyo yung matend ng Zoom at saka manood ng Canvas. Doon nyo i-push yung sarili nyo. Okay? And syempre kung halimbawa minsan nagtatanong kayo sa mga kasama nyo, normal naman yon. Pero minsan yung kasama nyo mararamdaman niya kung lahat itinatanong mo sa kanya. Baka siya na yung ginagawa mong Canvas. Hindi rin okay yon. Ito'y paalala lang. Pagka mamaya, baka siya na yung ginagawa mong libro. Mag-effort din tayo na manood ng Canvas. Ayun. And then, siguro, time will come, kayo naman yung mag-share sa kasama niyo. So, yun yung paalala ko lang. Ano? So, again, tingnan nyo, Forex Factory. Ito pa ha, tingnan nyo. New home sales 635, gaganda USD. Nasa taas yung chart, gaganda. May posibilidad na bababa, pero hindi ko sinabing bababa kaagad. Ang tingin ko rito, medyo gaganong-ganong pa to. Kunwari tataas tapos biglang magbe-breakout na naman. Kasi very obvious naman yan pag biglang bumagsak yan. So, pag tumaas yan, anong nangyayari? Nakakapagbenta pa sila. Gusto nga nilang magbenta sa taas, di ba? Tama ba? Kayo, saan nyo gusto magbenta? Sa taas o sa baba? Sa taas. Kaso naibenta nyo na yung position nyo na 0.01. Sila, madami pa silang ibebenta eh. So, gusto nila tataas pa ng konti yan. Tama ba? Yes, tama. Yes. We will try to analyze yung candlestick. Tingnan nyo. Let's say, may ganon. Bumaba. Anong gagawin ng retailer? Buy or sell? Pag nakita niya bumababa na yan, 1 hour. O daily, bababa. Anong gagawin niya? Ay, bababa na. Anong gagawin niya? Retailer. Buy. Bababa eh. The usual ng retailer. Sell. Sell. The sell. So, asa yung stop loss niya? Nandito. Yan. Hindi, stop loss niya. Basically, yung stop loss is also, kumbaga, sell order din yan. Ibebenta mo yan eh. Pagka umangat yung price, anong gagawin mo sa stop loss mo? Ibebenta mo. Kasi pag di mo benta, dumiretso yan, disgrasya ka. Di ba? Basically, sell order din yan eh. Ngayon, ibebenta mo. Di ba? Bebenta mo. Benta mo. Sell. Pag na-stop loss yan, anong gagawin mo? Pag na-stop loss yung kwan mo, yung retailer, hindi yung may mentor, yung mga walang mentor, yung mga nagbabasa, mga nag-YouTube. Anong gagawin nila? Re-entry. Anong entry nila? Buy or sell? Buy. Buy. Yung mga hindi pa niya na ibebenta rito, ibebenta niya ngayon sa'yo. Tataas. Pag nagbenta siya, bababa na naman. Uy, sell talaga. Sell ka na naman. Stop loss ka na naman dito. Tapos i-induce na naman niya yan. Hanggang bandang huli, nalito ka na. Anak ng tipaklong. Para ako niloloko na ito si market. Di ba? May ganon. Nama ba? O ako lang yung ganon dati.
Galit na galit. Yes, that's galit, galit na galit tama. sa market. Ginagago, Nag-hedging. ginagago ko ng market na to, di ba? May ganon. Ewan ko baka Yes. ako lang naman yun ha. Tapos Yeah, that's true. bigla, de stop loss ka na naman. Ay, buy pala, de buy ka, de bebentahan ka na naman niya. Sa maganda naman ng huli, ito na ngayon, ito, uptrend. Sa bandang huli, bigla magbe-breakdown. So, ayun na. Babalik na siya. Tapos, darating yung 22, 25, bukas, 26. Ayun. Tingnan nyo yung Thursday. Ano yung nasa Thursday? GDP. Sabi sa GDP, 3.1, 3.0 magiging 3.1. Good or bad? For USD. Good. 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 Kanina sa home, XAU. Kung good ang USD, ano mangyayari sa XAU? Bagsak. Exact. Unemployment. Sabi 235 daw, Sablay. magiging 231. Good or bad? Bad. 235 ang magpapile ng walang trabaho. Pero ang forecast nila 231 lang. Bababa. Good or bad? Good. 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 2 points na si US. Ano mangyayari kay XAU? Mabuhay. Kaya Baba. kung kayo ay nagte-technicals, mag-shift na kayo sa fundamentals. Ito yung nagdidikta kung saan talaga siya pupunta. Ayan. Di ba? Bukas 25. Tingnan nyo. Kailan ba ito? 25, 26, 27, 28. Thursday, lalabas ito. So, ito yung, bukas pa lang magbibigay na to ng magpapagalaw na to sales ng home. Itong GDP, ganun din. Kung ito ay masusunod, ang tendency, ngayon naka-mindset na yung tao, mag-good daw yung US Imaginein mo, di ba? Siyempre, magkakat ka ng interest rate, maraming pwedeng mangutang. Mahina ang interest rate So, ano mangyayari? So, yung mga investor ngayon, mangungutang sila para magpo-produce sila. Mababa interest rate Yung mga local pero yung institusyon, hindi. Mga outside investor. So, dito pa lang nagpapakita na may posibilidad na ang XAU ay bababa. Yan, tama. Kaya nga lang, it will take time. Hindi siya yung biglang gaganon. Nako, dumating yung babae. Kaya dapat, pag ikaw ay nag-trade, tatimingan mo siya. Either tatimingan mo yung consolidation, nag-breakdown, or kung malakas ang loob mo, hanapin mo yung nagkaroon na ng, tawag dito, hanapin mo yung meron ng nag-consolidate. Halimbawa, nag-consolidate na. Let's say, nag-consolidate na ganon. Ilang araw, dito, sell ka. O kaya naman, ayaw mo doon, dito, pag breakdown, pullback, mag-sell ka. Sa ngayon, mag-aantay tayo kasi, di ba tayo, ang style natin, magre-react lang tayo sa candlestick. Kaya lang, since alam na natin that during Asian market, anong Asian market? Sideways. Kung ako sa inyo, iwasan nyo na yung Asian. Proven na, di ba, sideways? Bakit si Kwan nagte-trade ng sideways? Malaki ang capital niya. Di ba? Malaki ang capital nito. Di ba? Kayo, kung maliit pa yung capital nyo, kawawa naman yung capital nyo. Mamaya na. Kawawa naman yung capital nyo. Naririnig ko rin dito. So, kung may trabaho pa kayo, hindi nyo mababantayan.
Paano sa London, mate? Pwede ba sa London? Pwede sa London. Pero kung may trabaho kayo, I suggest na iwasan nyo muna. Ang pinaka-the best talaga, New York. Pansinin nyo yung New York, di ba? Yung iba magte-trade ng Asian, matatalo. Makakabawi ng London at saka New York. Actually, ganun din nangyayari sa akin nung ako pa ay nagtatrabaho. Matatalo ko minsan ng Asian, mababawi ko ng London. End of the day, parang nagbe-break even ako. So ngayon, tinanggal ko yung Asian. Totally, hindi na ako sumisilip sa Asian masyado. Yung nakatutok, hindi na. Kasi nga, may trabaho naman ako. Ngayon, kung kayo, may trabaho kayo, kung ako sa inyo, wag na kayong magkuha ng Asian. Ngayon, may idea naman na kayo, by next week, most likely, pwede itong aangat muna, tapos babalik. Timingan nyo, during the New York, asaan siya? Doon kayo pumasok sa New York. Paano naman kami papasok, mate? Di ba? Ganito ako pumasok nung New York, ha? Tingnan nyo, ha? Dito ako pumasok. Nakita nyo naman, pumasok ako dito, eh. Ayan. Pagdating kasi ng mga 8 o'clock, 9 o'clock, tingnan nyo na. Kaya lang, kung titingnan nyo yan sa 1 hour, hindi nyo masyado makita, baba ka ng 30 minutes. Ayan, magkaka-idea ka. Ayan, oh. Obvious naman, itong candlestick na to, kakaiba, di ba? Ito. Itong dalawa na to. Dito. And at the same time, alam mo na pumapasok na yung New York. Tapos ganyan yung nakikita mong candlestick. Anong bias mo? Tapos alam mo na nasa fair value gap ka. Alam mo nasa significant support ka. Ano pang bias mo? Kung susugal ka rin lang, sumugal ka na dun sa sa bias mo. Ano naman ang sugal mo? Ang sugal mo, at least, meron kang pinagbasihan. Hindi yung sugal na wala kang basihan. Yun, totally sugal yun. Ito, may basihan ka na eh. Tapos, from the very beginning, alam na natin, si Trump, pinupush niya talaga mag-cut na interest rate. Tapos, even lumabas yung news na yan, may pahiwatig na sila na parang mapipilitan silang mag-cut na interest rate. 2 Feds ang nagsabi. Not on Friday, pero even before Friday. Hindi nga lang masyadong napapansin. I know, most of us, hindi pa nagpep po fundamentals. So, mag-fundamentals na kayo, tulong-tulong tayo. Okay? So, ayan, no? Kitang-kita na, oh. What if nag-reverse? At least sinunod ko yung plano ko. Ang plano ko dito. At least, meron akong plano. Matalo man ako, siguro talagang ganun. Kaysa pumasok ako ng walang plano. O ngayon, anong plano ko? Ang plano ko, hihintayin ko to. Yan, hintayin ko yan. Bakit? Siguradong, as per my experience, siguradong babalik. Bakit? Ayan siya, oh. May nakapila na bebenta sila. At bumili na sila. Ngayon, kung bumili sila, saan nila ibebenta? Kahit siguro naman kayo, hindi nyo ibebenta yung binili nyo dito, ibebenta nyo dito sa ilalim. Ibebenta nyo sa taas. Impulse, may sign up, ano to? Anong mga candlestick to? Consolidation. Consolidation, meron pa isa. Weak siya. Sideways. Yes, weak candles. Kahit sabihin mo may pulang malaki dyan, they are just weak candles. So what does weak candles mean? Ibig sabihin, di ba, consolidation. E di hintayin mo lumabas dito o lumabas dito. Kung saan siya lumabas, doon ka umayon. Huwag mo siya unahan. Oo. Tapos Asian market, inuunahan natin. Huwag mo unahan. Sisilip-silip kang ganun. May trabaho ka, sisilip-silip ka. Tapos hindi mo nakita sa lower time frame, lumabas nga siya rito. Pero sa lower time frame, may buntot sa taas. Breakout. Pero sa lower time frame, maingay talaga siya kasi sinasabi niya sa'yo, oy, may buntot ako sa taas. Wag kang magtagal dyan. Hindi ka bumaba ng lower time frame. So, hindi mo na irinig yung ingay niya. So, hindi ka na warningan. Di ba? Alam ka namang may warning na, di ba? Talagang maingay talaga pag warning. Okay? I hope na may napulot kayo and thank you very much.
8 o'clock. Any question, mate? Thank you, Coach. Coach, question. Yes, please. Bali itong iniwan ni New York as the moment na nagsa-sideways. Mm. Bali magiging continuation siya ng Asia na magsa-sideways din for the meantime. For, kunya, bukas, Monday. Kung nakuha nyo yung canvas natin, in-explain natin why Asian market ay usually nagsa-sideways. Anyone? Bakit? Kasi I know that the answer kasi wala yung mga players na Sa London. Dali mo kaya na, mate, ha? natututok sila. Dali, ha? Ulitin ko yung tanong, ha? Okay. Tinanong ni Mate Mimi kung may continuation. Mate Mimi, tatanong natin sa iba, ha? Yes. Anyone? Bakit magsa-sideways, magko-continuation yung sideways, especially the Asian? Base sa canvas, meron Institution. tayo. Ha? Tulog pa ang institution. Tulog ang mga Kasi ang institusyon. institusyon sa London session. Nasaan yung 95% na institusyon? London. London and New York. London. Yan. And Mate, minsan lumalabas din naman siya, di ba? Tama, lumalabas. Yes, po. Pero Yes, yung Big players yun eh. normal niya sideways. So ngayon, Karamihan. gawa tayo ng plano. Pag Asian, papasok ba tayo o hindi? Gagawa kayo ng No. sarili niyong plano. Kung papasok kayo na Asian. Kasi bakit? May trabaho ko eh. Mababantayan ko ba? Hindi. Hindi ako papasok na Asian. Papasok ba ako ng Asian? Anong plano ko? Oo, kasi nasa chart lang ako eh. Bukod doon, kung mag-sideways yan, malaki kapital ko. Hindi malaki kapital ko. Hindi ako papasok. So, ibig sabihin yung plano nyo magdidepende doon kung anong meron kayo. Not all the plans ng ibang tao is magiging applicable sa atin. Especially, magkakatalo tayo sa kapital, tsaka sa skills. Gano'n na ba ako gagaling sa chart? Sideways yan. Hindi pa. Magte-trade ba ako ng Asian? Hindi. Kung ako sa inyo, hindi muna. Lower volatility kasi pag Asian. Yes. Ang kagandahan kasi pagka nag-London kayo, magkakaroon kayo ng ganitong idea. Uy, 2 candlestick, malaki ang katawan. Saan kaya pupunta to? Obviously, saan kaya pupunta to? Mate, ito. Saan? Kahit wala pa to. Di ba chances are tataas siya? Malas Yes. ka na lang pag bumaba. Talagang ganon. At least may plano ka. Ako nga, ang kapital ko, more than 4,000 eh. Ayoko pang pumasok dyan eh. Kasi talagang nahihirapan ako sa kanya. Pag talikod ko, mamaya, panalo ko, talo pa. Bakit? Kasi nga, may trabaho ako. Yung dapat lalabas na ako, may TP naman ako. Ang problema, minsan hindi naabot. Bandang huli, nabot pa yung stop loss ko. Panalo na, ang ending, at talo pa. Bakit? May trabaho ako eh. Ngayon, galit na galit ako kay market. Ang totoo nun, actually, marunong na kayo, mate. Most of you, marunong na. Ang problema nyo na lang, disiplina. Hindi ko sinasabing wala kayong disiplina. Disiplina sa trading. Bakit? Kasi nakakagigil talaga. Diba? Any other question, mate? Mate Mimi, nasagot ba yung tanong? Yes, Coach. Lilinawin ko, Salamat. ha? Thank you. Most probably, magtutuloy siyang mag-sideways. Bakit? Because Asian market, walang masyado ditong traders na institusyon. Yung institusyon kasi, 95% nasa London. If you want to trade Asian market, ano ite-trade nyo? GBP USD, Euro USD, o USD JPY? USD JPY. So, meron pa ring paraan. If you want to trade Asian market, mamili kayo, USD JPY. Kasi, ano yung JPY? Ayan. But then again, may trabaho kayo, I suggest no. No. No na lang, no. Tingnan nyo may papakita ko sa inyo bago tayo mag-stop. Makikita ko sa inyo. This chart is XAU USD. Tama.
Tama, mate? Yes. Tingnan nyo yung GBP. Magkamukha ba? Yes. Kawing. Sino nakakita nito bukod sa akin? O ngayon nyo lang nakita? Euro USD. Kasi mostly nasa XAU eh. Yes, Euro USD, tingnan nyo. And USD JPY. 1 hour. Kabaligtaran lang. Kaya lang, wag muna kayo masyado maglikot. Kasi bakit? Malilito kayo. Unang-una, kung ang kapital nyo 100, wag. Kaya lang, ang pinagkaiba nito, tingnan nyo ha, XAU USD. Ang liit tingnan, di ba? Tingnan nyo. This is 451 pips. GBP. Magkamukha, di ba? Pero 100 pips lang. Mukha lang magkamukha, pero yung galaw maliit yung GBP. Yan. So, even Euro USD, magkamukha, pero yung galaw hindi magkamukha, di ba? Pero tingnan nyo. 100 pips. USD JPY. Yan. Dati hindi ko pinupuna yan. Kaya pinakikita ko sa inyo. Ito, 170 halos. Okay. Any other question? Meg. Kung hindi pa nyo masyadong nababasa yung mga basic, stay with the basic. Pagigihan nyo muna yung basic. Actually, hindi na basic yung binibigay ko sa inyo eh. Pero, ito, hindi naman basic ito eh. COT. Hindi ito basic. Fundamentals, kahit sa, nung nandun ako sa isang kwan, advance ito. Binibigay lang nila sa advance to. Yung may minute-minute, advance to. So, that is 27,000. So, Gusto ko rin matutunan yung 40 na yan, pero maybe later. later kasi, siyempre, pakikiramdaman ko yung kwan nyo. Actually, minomonitor ko yung account nyo. Kung nakikita ko na Pero hindi pa okay siya aralin. Oo. Mukhang magandang i-base siya sa pagtitrade natin talaga. Kaya nga, oo. Kaya lang, kung ako sa inyo, go with yung canvas. Pag nakuha nyo yung canvas, talagang kuha-kuha na natin, we can combine this. Not until na makuha nyo mabuti yung canvas, paano nyo aaralin to? Sasakit lang ulo nyo. Inaalalayan ko lang naman muna kayo dito. But at least you have the idea na, uy, ayun pala yun. Pwede pala yung ganun. Time will come, nilinaw din ito sa inyo. Kasi, mapapansin nyo, di ba, yung palipat-lipat ko nga lang na ganyan, nakakasakit na ng ulo. Tama, mali? Tama. Tapos biglang gaganyan Yes. ako. Oh. Di ba? Masakit sa ulo yan. Kaya inaalalayan ko kayo. Kaya iba yung face to face. Kaya lang, pag face to face, lalayo nyo naman. Kaya yung nakita nyo, yung tinuturuan ko ng face to face, kanina, isang face to face sa umaga, isang hapon, dalawa yon. Oh, 13,000 yun, no, di ba? Kaya sabi nyo, lagari ako eh. But kayo man siguro nasa lugar ko, ba't di kayo maglagari? 13,000 for 2 hours. Di ba? At saka bukod doon, aalis na sila. Nakikiusap talaga sila na kasi yung mga tinuturuan ko, mga naka-acto silang chief engineer. Baga, mga chief engineer na sila. So, para bang ginagawa nila pero hindi nila masyadong maunawaan kaya ninenervous sila. So, kaya pinagbibigyan ko rin sila kasi nakikiusap sila kasi pagka yan nabulilyaso, may kulong, pwedeng mapauwi. So, yung mga yan na nagtsatsagang magbarko, minsan mapapahiya yan sa mga anak nila, pamilya, pag napauwian sila. Kaya, bukod sa 13,000 yun, talagang with full responsibility rin yun na matulungan sila. Kaya nga lang, talagang ganun yung rate nun. Kasi hindi siya basta-basta. Ang nagtuturo talaga nun, ako lang. Wala, pag ginugel nila yon, walang ibang nagtuturo. So, kung ano yung tinuturo ko sa inyo, maniwala kayo,
time will come, makukuha nyo. Kasi, ibinigay ko na, anong binigay ko? Lahat-lahat. At ulitin ko sa inyo, wala akong hinihinging kapalit. Makita ko lang na nagkuha kayo. Not all of you Thank you, are Coach. wala, hindi lahat kayo ay Thank katim you, ko. Coach. No? Thank you. Yes. So, I hope na maging successful kayo. Huwag niyong pilitin yung kapital nyo. Huwag niyong pilitin na matutuhan lahat. Ang pilitin nyo lang mag-aral, panoorin yung Canvas, mag-attend ng Zoom. So, ako na ang bahala sa iba. Tutulungan ko kayo. Yeah. Sabi ni Mate Pass, huwag kang magbabago. Tama ba, Mate Pass? Thank you, Coach. Yes, Coach. Malaking bagay yon. So, Sabi ni Mate for Pass, huwag us, kang magbabago. alam kong most of us, dumadaan ng challenges. Kaya Po lang, tayong the good thing panghinaan. about the good thing about you, alam niyo ang frustration ko noon. I don't want to be negative. Ganon din ako, no, magbayad ako sa mga kanila. Pag tinanong mo, ang tagal magsisagot. Tapos, sasabihin sa'yo, para po masagot yan, mag-enroll po kayo ng face-to-face na 100,000. Ano kukuha ng 100,000? Pupunta ka pa doon sa Quezon City para mag face-to-face ng 100,000. Tapos, merong nagtuturo. Batalay nagtuturo, na paikot-ikot yung kwento niya na hindi mo maintindihan. Pero magaling siya. Ang problema lang, hindi niya binibigay lahat. Para kanyang tinatakam. Kasi, 40,000. Alam nyo kung, malalaman nyo lang kung gaano kalaki ang komisyon, totoong komisyon ng isang katulad namin, magugulat kayo. Kaya hindi na dapat maningil. I don't know why these people are doing that kind of business na kung tutuusin, hindi na dapat maningil. Yan. Okay? So, kaya yung 85,000 nila, born to win, 45,000 nila, naku. Sana lang dumami pera nila para lalo silang maging masaya. Yun na lang panalangin natin sa kanila. Pag masaya na sila, siguro okay na yan. Okay? Stop recording.